Sa iba pang mga balita, umulan ng mga bote, bato at pati na bala sa isinagawang demolisyon kanina sa Caloocan City. Hindi bababa sa 6 ang sugatan matapos magpang-abot ang mga otoridad at mga residente ng Kalaanan Compound. Live mula sa Caloocan City, may report si Cesar Apolinario. Cesar? Jessica, nauwi sa batuhan at kalaunay pamamaril dito sa isinagawang demolisyon sa mga bahay sa Caloocan City kaninang umaga. Kaya sa loob. Kahit may bitbit na writ of demolition mula sa korte ang mga otoridad, hindi naman nagpasindak ang mga residente at isinara ang gate. Nang makapasok na sa loob ng compound ang mga otoridad, nagsimula na ring magliparan ang mga bote at iba pang mga gamit. At kanya-kanyang tago. Itong mga kagawad. Pero hindi nagpatinag ang mga pulis. Ang mga nakaharang naman sa gate, binugahan ng tubig ng mga kasama nilang bumbero. Sa gitna ng tensyon, namataan ang isang lalaking may dalang baril. Maya-maya pa, tinamaan sa kaliwang hita si PO1 Virgilio Cabangis na binigyan ng paunang lunas. Sa pag-atras ng mga pulis, siyang pasok naman ng SWAT team sa compound. Dito na lalong nagkagulo at umalingaw na rin ang sunod-sunod na putok ng baril. Agad namang tinugis ng mga SWAT ang namaril. Sa kanilang pag-ikot, nakita nila ang lalaking armado raw ng kalibre 38 at sumpak. Lumabas ka dyan! Lumabas ka dyan! Atakbo ka ba? Nagsara pa siya ng gate at tumakas sa bubungan. Hoy! Hoy! Sa huli, wala na ring nagawa ang mga residente at tinanggap na lang ang kanilang kapalaran. Sa kabuuan, hindi bababa sa 6 ang nasugatan sa nangyaring kaguluhan. Kabilang sa kanila ang mismong sheriff na tinamaan ng bote sa ulo. Ang nabaril na si PO1 Cabangis ng Northern Police District Safety Battalion, kinailangang operahan at ilipat sa ibang ospital. Matapos lumabas sa x-ray na nabasag ang itaas sa bahagi ng kanyang buto sa kaliwang hita. Nung tingnan ko yung pantalon ko, may butas o tama ko ng bala ka. So alam mo na may tama? Oo, kasi talagang totally di na ako makatayo eh. Manhid na ako kagad yung left portion ng pa ako. Bukod sa kanya, 4 pang pulis ang dinala sa ospital pero agad ding pinauwi. Bagyaring nasugatan ng bomberong si FO3 Elizar de Villa na tinamaan ng bato sa ilang bahagi ng katawan. Kasama sa trabaho namin yun. Kailangan kung anong suungin namin, gagawin namin. Nanindigan ng pulisya na ipinatupad nila ang maximum tolerance at warning shots lang kanilang pinakawala. Jessica, lilinawin ko lang, no, hindi agad na-demolish yung may 400 bahay na dapat i-demolish dito sa compound na ito. Ang sinasabi ng mga opisyal ng barangay rito ay mahigit 100 pa lang ang demolish. Ibig sabihin nun, Jessica, magpapatuloy bukas ang demolisyon hanggang sa Friday pa ito matatapos. Jessica? In the meantime, ano ang balak ng mga residente at ano ang sinasabi ng mga otoridad din, no? Hanggang kailan magpapatuloy itong ganitong may tensyon dyan sa compound na yan sa Caloocan, Cesar? Yung unang question mo tungkol sa mga residente, karamihan sa kanila ay nasa kalye pa. Yung iba naman sa kanila, Jessica, ay kumanlong muna sa mga bahay na walang nakatira roon, sa mga compound na hindi pa napapasok ng mga may-ari. So pansamantala doon muna sila matutulog. Yung iba naman ay sa ilang basketball court na malapit dito sa lugar. Doon naman sa ikalawa mong tanong, kung yung tungkol sa karahasan sa mga demolisyon, ang sinasabi ng pulisya, pinapatupad naman nila yung maximum tolerance, ano, hindi sila yung pagpapaputok na ginawa kanina, kung makikita mo yung ibang mga barel na kataas, no, hindi naman nila itinututok sa mga residenteng nakikipaglaban sa kanila. At nang tanungin ko nga itong mga residente, ang sinabi nila ay wala naman daw nasugatan sa kanilang hanay. Etong mga karamihan sa mga nasugatan ay galing sa mga pulis. Pero natuntun ba yung may barel
Kasi yun ang nauna narinig ko dun sa sequence ng video natin nakita agad nung pulis na may baril, tas maya-maya natumba na yung isang pulis. Yung may baril na yon, yung naunang nakitang may baril, bago pumasok yung SWAT, natuntun ba nila kung sino? Yung una, Jessica, nakita nila sa isang lugar dito, no? Pero isinara nung suspect yung gate at bali dumaan siya sa may bubong at nakatakas. Kasi itong compound, Jessica, pag pumasok ka rito, para itong bituka ng manok na maraming sabit-sabit at pasukan at marami ring labasan. Mas kabisado ito ng mga residente kaysa sa mga otoridad. In fact, nung pumasok ko kanina, Jessica, dun sa lugar kung sinasabing nagtago yung isang suspect, ay hindi ko na nakita kung pwedeng labasan dahil nakakaligaw talaga. At hindi lang yung suspect na yun ang hinahabol, Jessica, may isa pa. Yung sinasabing pangalan, inaalam na ngayon ng pulisya kung ang pagkakakilanlan nitong dalawang suspect na umano'y posibleng nagpaputok at tinamaan nga itong isang kagawad ng pulisya, Jessica. Sa ngayon ba, Cesar, walang nagtatangka na magkaroon ng peaceful resolution dito sa tensyon na ito dyan sa bandang yan ng Caloocan, Cesar? Okay, Jessica, may nakausap akong dating kagawad dito sa barangay na nakatira rin dito. In fact, apektado rin siya sa nangyaring demolisyon. At ang sinasabi niya, Jessica, ay ang dapat daw na managot dito ay yung barangay captain na si Bernard Yuson, no? Yung barangay captain na si Bernard Yuson na dapat ang nakikipag-usap sa sheriff at sa mga otoridad na nagdala ng notice dito para sa demolisyon. Pero alam mo, ang nirereklamo ng mga residente, mahigit 1 linggo nang hindi nagpapakita yung barangay captain at pinuntahan namin sa barangay hall. Yun mismong barangay hall ay tinitiran ngayon pansamantala ng ibang mga residenteng nagkasya roon, yung barangay captain ay nawawala. Okay, maraming salamat sa iyo, Cesar Apolinario.